po ng tukod. So ayan, natumba na. Papakuha natin mamaya yan. So next time, pag hinarvest natin to, hindi na natin papapuntahin doon. Ayan, magandang buhay. 8:15. Tapos na po ako magdilig nung mga papaya na pinaabonohan ko kay Marco, kaya lang hindi niya ginawang dalawa. Balikan na lang natin. Uy, pansit-pansitan. It's very good Napakaganda daw po nito. Ayan So, may tumubo din ditong papaya. Hindi ko na alam yan. So, ayan, ikot lang tayo. Isang ikot lang tayong maganda. Dahil sabi nga nila, sa umaga, masarap ikutan. Pinakamagandang exercise po sa umaga, kung kayo ay retired, mga ka-farmer, yun. Ang maipapaya ko, farming talaga. At meron kang papakaining hayop. Kung wala naman, kagaya ngayon, dahil mukhang hindi na po tayo makakapaghayop for the meantime, gustuhin ko man mag-alaga ng mga manok pero wala po tayo. Pinag-iisipan ko nga ito, bibi. Wala po kasi kaming bibi ngayon. Pinag-iisipan ko nga itong ilalim ng loft na gawing parang taguan nila. Dito po sila ikot-ikot, tapos meron lang na sa ilalim parang floating na angat baba lang na nakatali na pwede nilang sampahan dyan Pinag-iisipan ko lang. Ayoko naman pong maging komplikado ang mga bagay-bagay. So ayan, ikot tayo. Sabi nga nila, tayo ay magtanim ng may anihin. Sabi lang ni Mateas Garden. Ayan, nakikita ko lang po sa reels. Ayan, nag-ikot na ako kanina dito. Yung saging bumabagsak na naman. Meron na naman tayong saging na hinog sa pilit, kakainin. Dahil yung naandito sa may bakod, bumagsak na naman. Kailangan talaga ang tukod, mga ka-farmer. Ayan. So dito, ito hindi nadilig, hindi abot ng hose. Kulang tayo ng hose dito, inilipat ni Nelnel. Ayan. So yan lang po ang hindi natin nadilig. Pwede pala. Hinila ko doon sa kabila Teka, diligan lang natin. Kasi nagdilig na ako dito Puro putik na nga yung aking paa. Kalinis pa lang naman ang kuko ni Bebe. Linis niya yung kuko ko Ayan. Yung kuko ko po, hindi naman niya nalilinis na mi-maintain. At alam niyo naman, lagi po tayong nasa lupa. Huwag po kayong mag-expect na yung kuko ko sa paa ay yan ay diba? Ayan, pwede. Dito. Ito yung dinemo ko sa kanya, dalawa, magkabila. Nung umikot ako, isa lang pala. Bale, si Kongkong mag-aano tayo, magpapalagay ulit tayo. Kasi kailangan nating i-recover yan. Malapit na ang tag-ulan. Sabi ko nga kay Bebe, mag-ano na tayo. Mag-ikot-ikot na tayo. Dahil ito na yung chance natin na makaikot-ikot. Dahil malapit na ang tag-ulan. Medyo na busy lang po kasi talaga tayo. Marami ding obligations, diba? Pinasyal natin yung mga bata. Bagay, kasama na rin sa ikot yun, Ayan. Anak ni Kabono gusto pang mag-stay. Kaya lang, kailangan na din nata nilang umuwi. Naging naging masaya naman po yung kanilang bakasyon. Sabi ko, God willing, pagka nakaipon si tito ninyo, lalagyan natin ng malaking TV yung ano ba tawag dito, yung roof deck. Tapos ibili ako ng Xbox o PlayStation. Medyo mahal din kasi, para may libangan din po sila pag nag-i-stay sila. Tapos syempre, snacks, unlimited snacks. Tatawa ako sa edad kasi na ganyan. Alam niyo naman po, sa ganyang edad, talagang teenagers, di ba? Parang shrew yan. Alam niyo ba yung shrew? Hindi po daga yun, di ba? Mukhang daga lang, pero shrew. Ayun, talagang malupit kumain yun, dire-diretso. 80% nga daw ng nila is kailan ang kain, dahil sa taas ng metabolism. So ayan, ikot-ikot lang. So halos yan, nalagyan na po na, nadilig ko na yan.
Yan, nakapagdilig na po tayo. Yung mga binutas niya, ayun. So, ito, pwedeng i-recover. Ang disadvantage lang po ngayon is, ano na po sila, nalilima na ng nyug. Malaki na yung nyug eh. Ayan o, gumaganda pa naman. Sana effective yung aking linagay. Malalaman natin yan after ilang months. So yun, nagpataas tayo ng tubig. Tingnan nyo. Sabi ko nga ito, hindi na kailangan diligin eh. Basta't mataas yung tubig, hindi na kailangan diligin yung mga yan. Kasi, ayan na oh. Ito na oh. Oh, tingnan nyo. Basa na siya. So, naandyan na yung naandyan na yung tubig. Kung mapapataas pa natin, pag summer, hindi na tayo kailangan hindi na natin kailangan magdilig, diba? So, dito, sa part na to, hindi ko lang po alam kung uusog pa doon. Malalaman natin yan kung maghuhukay ka. Naalagaan ko ito eh. So yan lang po ang natin ngayon. Alam ko naman dito sa channel na to yung mga avid talagang naandito. yung mga nakasunod sa akin, alam nyo na. Ayan o, yung ating rambutan, sana yung mga hindi ko na idaanan yung ating mga papaya. So ayan po yung mga butas. Okay naman tingnan nyo. Inaalala ko lang baka mamatay din taas na lang natin pero hindi siguro, hindi naman. I-maintain lang natin yung lalim, siguro ganyan lang para hindi naman yung mga saging natin lumalaki pa. Believe ako, sabi ko na sa inyo ito po talaga, ito po yung pang derby yung tawagin. pang derby. Tingnan nyo naman kung gaano kalaking latundan yan. Wala po kayong makukuha nito sa palengke, mahirap unless nagtitinda ng mga, ito kasi backyard lang yung mga ang latundan, kasi ang shelf life po ng latundan is talagang napakabilis po mahinog. Kaya ito po ay kung makikita nyo sa palengke, yan po ay pinitas ng baka mas bata pa dito, kasi naghihinog naman talaga. Pero hindi nyo po makukuha yung the best quality compare doon sa talagang hinintay ninyong mag-mature, may magdilaw, may mga 3 o 2 naghinog na, saka nyo na hindi yung kinagatan kunyari let's say kinagatan po ng ibon o ano man, daga, talagang maghihinog yung kinagat na yon. Pero yung yung natural na talagang matured na siya, na hinog, doon nyo po kuhanin. Malalaman nyo naman kasi wala na po yan, mawawala lahat yung mga corona na yan. Ito tingnan nyo, kapit na kapit pa. So ibig sabihin mayroon pa pong ilalaki yan, meron pa yan, may mga guhit pa ang nipis po ng magiging balat nito, maniwala po kayo. Ipapakita ko po sa inyo pag binalatan, napakanipis. At pag sinwerte tayo, makikita nyo po may mga biyak pa sa sobrang nipis yan. Dahil yan po nagganyan na rin po kami. Kaya nga yan, makikita kayo sa kalsada. Let's say nagbabiyahe po kayo ng probinsya, kung matalas ang mata nyo, minsan sa mga gilid ng kalsada, yung mga likod bahay lang po yun na binebenta nila, ginagawa nilang pera sa isang maliit na lamesa. Yan, latundan. Yan po kasi nalalaglag yung pag hinano yun, nalalaglag yung ito wala pang gaanong ito medyo maliit yata. Hindi ko alam kung alin ng mukhang mauuna to. Pero tingnan natin, mukhang makapal pa Tapang Carabao manure. Ating avocado. So I think they're okay. Yung ating langka is really doing well. Green leafy vegetables. Ganda ng dahon. Hayaan lang muna natin yan. At magpupruning tayo mga after ilang months, siguro 1 year, saka na tayo magpruning. Hayaan lang muna natin. Ito pa ang gumanda kung sino pa yung free. Yung isa doon medyo gumanda din naman, medyo gumaganda. So ito ito po yung naputol. Pagsilip ko, kasi ako talaga yung alam niya na, chine-check natin lahat. Ayun nabali na. Hindi ko alam kung hindi naman talagang talagang kailangan po ng tukod. So ayan, natumba na, papakuha natin mamaya yan. So next time pag hinarvest natin to, hindi na natin papapuntahin doon, hihilahin na lang talaga natin, kagaya nito
pumaling na naman sa kabila. Kailangan pong mahila at or tutukudan talaga. Kaya nga yung mga next na tinanim namin, ayan o, itong dalawa, hindi ko na po pinadikit dito. Naka ano na doon sa yan. Ito, yan po ating mga latundan. Napakaganda ng latundan talaga. Basta ano lang, basta ang ano lang po talaga is mataba yung lupa. Kailangan lang po natin ng matabang lupa. Eto, hindi ko na-check to. Ayun, dami ng pinagkainan. Didilig ako kanina. Meron na tayong green yan, sigurado. Ayun o. Nasaan yun? Andyan yan. Hindi ko lang makita siguro. Posible naman naging butterfly na ano. Wala. Nasaan kaya yun? Uy, where are you? Isa lang yun ito yung bago niyang dumi oh. Saan yun? Wala, hindi ko makita. Green din kasi yan eh. Parang wala. Pero daming pinagkainan Yan. Ating mga nyog, ayan na po. Shoutout kay Ate Victoria. Uwi daw siya ng June, sabi ni Nanay Conching, pero hindi ko po alam kung makakadaan pa dito. May ayusin lang daw po yata. Yun! Sinasabi ko eh. Talaga. Ang problema sa citrus, lalo na po lemon. Nako po, ang lemon ay sarap ng araw. 8 o'clock. Ang lemon po ay favorite ng ating mga butterfly itlogan. Naitanim na lahat yan. Ito po ay dalang hita. Hindi ko alam kung totoo. Kailangan natin magtiwala. Laki. Dalang hita. Masyadong mababa yung pagkakatanim ni Kongkong Sakal. Masyadong mababa. Lagi ko naman tinuturo pero minsan old habits ika nga. Masyadong mababa. Kala kasi nila maganda yung ganon na parang para matibay. Pero hindi nila alam, nasasakal po yung halaman. Huwag po kayo magtatanim ng ganon. Kung ano yung level po nung seedling doon sa lupa, hanggang doon din lang. Dagdagan nyo lang ng kaunti. Siguro half inch. Ganon lang. Huwag nyo na pong masyadong, ito medyo mababa nga. Yan. Pero okay lang yan. Medyo ano lang ng kaunti. Hindi naman namatay. Lalong lalo na po papaya, kalamansi. Yung level medyo angat na yun. Depende po din sa tawag dito sa taas. Minsan po kailangan nyo pang mas itaas pa. Depende sa lugar ninyo. Kaya ito experiment po ito. Pwede nating medyo itaas ng kaunti pa yung papaya natin dito kasi ang problema natin dito, di ko pa po nakikita itong season na to itong lugar na to. Tag-ulan talaga. Kung anong mangyayari, kung may water logging bang mangyayari. Pero sa tingin ko, cross finger, hindi naman siguro. Sa tingin ko hindi, pero we never know. Alam nyo naman ang panahon talagang hindi natin na diba, kalikasan. Hopefully hindi naman, kasi maglalagay pa nga tayo dito ng mga papaya paikot. Medyo mataas naman ng konti yan, nakahil ng konti dito. Ayan, lalagay tayo dito, may gilid dito papaya. Yan, paikot. Ito kulang ng tambak pero yan na yung talbos ng kamote natin na maarangkada na. Ang kailangan lang natin dito ay Carabao manure sa gilid na kailangan masingitan para naman na maging ano naman po,
mataba yung ating mga talbos. Pero ayan, naglalabasan na. Pwede na nga yung kuhanan kasi para may patay na naman, oh. Para po ano, para magsanga na. Ano ba yan? Bubuyog? Lumilipad? Kuhanin ko lang tong dead. Pang puro putik yung aking paa. Kailangan ko na pong pumunta at may mga bisita na tayo. Ako, galing pa daw pong Cavite. Salamat sa Panginoong Diyos. Unang una syempre. Sarap ng pawis. Di pa ako nag-almusal. Sabi kasi, magtrabaho daw muna bago mag-almusal. Dahil yun daw po yung itunuro sa atin ng ating mga ancestors. Kailangan nyo munang pawisan bago pa po kayo kumain ng breakfast. And kung wala naman po kayong mga issue sa inyong health, is the best breakfast daw, the best breakfast daw is by skipping it. Oh, di ba? Yan daw po ang pinaka the best. Pero dahil tayo ay nagtrabaho naman, baka pwede naman makakurot ng kaunting kanin doon. Di ko alam kung anong almusal nila. Di pa ako umaakyat. Hugas na ako ng paa. Kakahiya na may aking paa, tingnan nyo. Ayan. Kahapon nagdilig naman po ako ng mabilisan. Gahanap tayo ng yan. Yan. Dilig-dilig tayo. Tinanggal ko na yung mga medyo mabaho, pero tinakpan ko. Yan. Tinakpan natin ang medyo mabaho na baho na po talaga yung, hindi ko nga sa inyo, yung tilapia lulutang yan pag mabaho na. Ayan, okay na. Bagong dilig naman po itong mga ito. Bagong dilig naman. Ganda na ng lemongrass natin. Pero ako po ay nag-utos sa ating mga lechonero na magdagdag ng kaunting lemongrass sa mga lechon nila. Kaya kailangan po natin din i-maintain or magtanim pa. At tingin ko kailangan natin doon sa may baba dyan, lemongrass, singitan natin yung may mga saging. Yan yung sagingan natin na to. Kailangan natin na sumabit ka ba? Kailangan po natin na taniman ng lemongrass pa. Nangyari sa'yo, Ben? Ayun nangyari sa'yo, men. Shoutout pala kay Stan Ruiz. Hindi ko po alam kung nanonood siya dito sa channel na to, pero alam mo naman yan, nangangamusta. Shoutout kay Brother Stan Ruiz, Kenneth Sanchez. Yan, yung mga tropa natin. Ben Corpus, syempre. So ayan po yung ating lychee. Summertime, talagang kailangan niya ng tubig. Kasi ilang araw ba, iniwan ko dyan yung hose. Tinanggalan ko lang para makapasok din yung makasipsip. Or at the same time, nagpatubig po tayo. Baka yung ugat niya medyo malalim na rin naman at abot niya na yung sigurado nagsisipin yan yung tubig May butas po doon tatawid yan dito. So baka nakakakuha na rin naman po yung ating lychee. Ayan. So ito, maganda pag nalinis na, tataniman pa po natin ng kahit lemongrass sa may bandang gilid siguro. Diba? Tapos yung bandang gitna, di ko alam kung ano pa ang pwedeng itanim natin to maximize the space. Mga lang, kaya niya yung tubig hindi ko po masyadong na-imagine din. Ano ba ang So ayan, medyo may amoy-amoy ng konti pero yun yung tinanggal ko. Ay, ayan, balikan natin at mga excited po na customers na andyan na. Salamat ng marami. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa suporta po ninyo. Alam nyo, wala po kami kung wala kayo. Syempre unang-una sa Panginoong Diyos, di ba? Pero kayo po ay naging instrumento para kami ay makapagpatuloy ng aking malaking pamilya. Extended